3, verses 22 to 23. So the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So manindogan, let us pray. Hallelujah. Abba Father, Lord Jesus, and sweet Holy Spirit, we thank you, Father God. Una sa tanan, Lord, we acknowledge your presence, your holy presence in this place, Father God, na nag-uban ka namo karon, Father God, ug nag-celebrate sa mga, Lord God. We thank you for your faithfulness. We thank you for your mercy. And even, Father God, sa imong pulong today, Lord God, nga among mabatunan, Lord God, nga among madunggan. Let it be, Father God, that each one of us, Lord God, will be taught, Lord God, will be trained, Lord God, will be rebuked by your word. Continue to open the hearts and the minds of your people today, Father God, as we hear your word, Father God, nga masalud na mo, Lord God, ang mga blessing nga dala sa imong pulong, Father God. And even, Father God, itago mo lamang ako sa likuran sa imong cross, o ikaw lamang ang makita, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang mataas, Lord God. Hallelujah. Lord, you are our VIP today. Hallelujah. Continue to be magnified, be glorified in this place. Thank you so much, Abba Father. Thank you, Jesus. And thank you, sweet Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen. Og magapanglingkod ta. So, very familiar ang verse kay kanta man ni siya. Diba? So, usually, naka-remember ko sa una, gamay-gamay pa mi. So, every morning, so, madunggan gid namo ni nga kanta, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. So, bisan sa kabata pa namo, so and even us, the first time we heard this song, this word of God, so grabe kayo no, din pa lang daan, we are already super blessed. Amen? We may not be that much rich in financial aspects atong kinabuhi, but we are super blessed. Especially in the spiritual aspect. Amen? Amen. So, the mercy of God is new every morning. So, have you ever wondered why nga new siya every morning? Nakapangutana ba mo, anak? Amen? So, it signifies that each new day, it brings fresh opportunities gikan sa Ginoo. New hope, forgiveness, guidance through every trial. So, we as Christians, we are not dili ta exempted sa mga pagsulay. The more pahinoon nga kita, daghan pa noon nga moabot ang pagsulay sa kinabuhi sa isang Kristohanon. Because through that, mas mutubo ta. Through that, mas mulalom atong relationship sa Lord. Amen? Amen. So, but I am not saying nga always lang trial ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So, ang kinabuhi sa Kristohanon, there is blessing, na usay kalipay, usay mag-ulta, kayo nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga, there is a season for everything in Ecclesiastes 3:1. So, naay season ang kanang butang sa atong kinabuhi. Amen? Amen. So, it's always new every morning. So, the fact na every morning nakamata pa ta, naginhawa pa ta, we are super blessed. So, napatay chance nga mudayig sa Ginoo. Napatay chance nga magtuon sa iyang pulong, nga maminaw sa iyang pulong. Napatay chance to have fellowship with our co-believers. Amen? Amen. And it is also why it's new every morning, because it's a reminder for all of us na dili na ta dapat mag-rely on past grace alone, but we can find very sufficient ang grace sa Ginoo o ang strength nga nagigikan sa Ginoo every morning. So grabe kaayo kagalante ang Dios nga atong gialagaran. Dili siya dalo. Amen? Amen. So kung dili dalo ang Dios nga atong gialagaran, labaw na ta. What I mean is kita pod, because we are followers of God. So kita kay mga anak man ta sa Ginoo, so dili pud ta dalo. We are generous. Amen? Ingnaay mong tapad. You are generous. Thank you. Amen. Hallelujah.
Grabe ka maayo ang Ginoo nga atong gialagaran mga igsuon. And then, kanilang daan nga nag-celebrate na karon for the 2nd year anniversary, grabe ka faithful si Lord. Wala gyud niya biyai ang atong mga kaigsuonan dinhi sa balo kung unsa ka pag-bless sa Ginoo, inana pod gina-bless sa Ginoo ang atong mga kaigsuonan dinhi. Amen. Amen. So, kinsay nagtuo nga you are super blessed. Amen. Nadungog na sa Ginoo mga igsuon. So, we're gonna talk about only just 4 points about God's faithfulness. So, God's faithfulness and the church being fruitful. So, first is the truth about God's faithfulness. So, first is God is unchanging. So, kung sa'yo nakabaw sa Hebrews 13:8, even mga bata nakabaloan ni Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So napagani kanta, di ba, nga mausab man ang atong silingan, mausab man ang atong higala, mausab man ang atong hinigugma apan ang Diyos walay pagkausab. Amen. Imagine kung ang Ginoo na atong gialagaran is changeable. Usab-usab ang huna-huna. Pwede niyang ingnon nga i-bless na ko ni nga akong anak karon din pag augma ay nausab ra akong huna-huna di na lang. Ay ako ning tagaag gininhawa ang akong anak karon din pagka taon-taon ay dili na lang day ko. Imagine kung natay Dios ngayon ana, di ba? Di luoy kay ta. Pero grabe ka kuan ang Ginoo kanang merciful. Grabe ang grace sa Ginoo sa ato that until now we are still here. So kana pa lang nga naa kay bag-ong kinabuhi everyday, new breath of life, kana pa lang dan, you are already super blessed. So wala na dapat matawo or Kristohanon nga moingon nga dili man ko blessed, sila blessed. Because sometimes ang ato bitang perception sa blessed is about monetary or financial. No? Yeah, it is also a part, just a part of a blessing. Pero ang tinuod yun nga blessing is kanang blessing yun nga nagagikan sa Ginoo kanang atong gininhawa palang daan. Daghan kang muadto ka sa ospital, daghan kaayo nga ang ilang gininhawa dili na libre. Ginabayaran siya. Ditangke. Pero kita, everywhere ka mo ato, naa ang grace sa Ginoo, naa ang gininhawa nga nagagikan sa Ginoo. So dili pa ka blessed ana. So you are already super blessed, amen? Because our God is so loving and our God is an unchanging God. Wala gyud pagkausab. Amen? Amen. And the second point is God is true to His word. So, sa atong pagbasa, pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, so mabasa nato daghan kay nga mga promises ang Ginoo. Amen? And when God promises sa imong kinabuhi, be ready kay iyaha gyud na nga tumanon. Amen? Amen. So kung naman kay mga pag-ampo, maybe 2 years, 3 years na nimong ginaampo, still pray and be grateful sa Ginoo because for sure in God's perfect time ihagyud na nga ihatag sa imong kinabuhi. As a testimony, I've been for 15 years na ko sa UAE and then more than half din is nagtrabaho ko sa sales which is shifting ang schedule. So usay bilar-bilar ka pero kinahanglan kag mo trabaho and at the same time masagasan gyud akong schedule sa ministry. So I prayed to God for 10 years. Grabe ka maayo gihapon ang Ginoo kay 10 years ba og siguro sa tawhanon lang ang mindset maging posible na. Even ako night time pud sa akong kaugalingon usay nga I felt like murag imposible na. Pero I'm still grateful. I'm still grateful kay naa ko'y trabaho. Kay dili lalim pod nga naa ka sa gawas nga wala kay trabaho, wala kay income, kay ginabayaran tanan. So, to cut the story short, after 10 years, blessing in disguise, nagsirado ang brand nga akong gitrabahuan dayon. Wala ko gi-appeal sa gi-absorb nga empleyado. Pero grateful lang gihapon ko kay kabalo ko nga naay plano ang Ginoo. And then after that, almost 1 year kong walay trabaho. Mga part-time lang, pero gibuhi ko sa Ginoo. Wala ko nagkautang-utang. Glory to God. So imagine mo na nga naa ka
langyaw nga naglangyaw ka sa laing nasod nga dili libre pati visa, pati balay tanan bayran. Dili ka pwede magbarong-barong sa kilid, dili pwede. So, pero gibuhi ko sa Ginoo. And then after that, abi na akong muo na to, abi na akong muuli na ko for good sa Pinas. Pero dili pa day mo ang plano sa Ginoo, gitagaan ko niya sa akong gipangandoy nga trabaho. Nga 2 days off, nga dili masagasaan ang ako ang schedule sa ministry. Kay glory to God, bisag Muslim countries siya, daghan siya Christian countries. Christian churches. So, kana palang daan, I considered myself as super blessed. Nga wala yung ko pasagdi sa Ginoo. Nga nabitaw kanta nga, your grace is chasing me down. So, inaana ang kinabuhi sa Kristohanon, kita mo'y ginagukod sa panalangin. Amen? Amen. So, to God be the glory at pakpakan si Lord. So, inaana pa, ang promise sa Ginoo, regardless kung sa imong timeline, dugay na, pero sa Ginoo, His promises is yes and amen. Hallelujah. He is always true to His promises. So kung ang imong kapika sa kinabuhi or kanang tao nga suod kayo sa imong gipromisan ka din wala gituman, rest assured nga ang Ginoo, kung ang Ginoo mo promise sa imuha, iya ginagpatumanon. Same as sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. I do believe nga kitang tanan, we have the gifts, we have the talents nga gihatag sa Ginoo. Og ato nang ipagamit mga igsoon, mag-glorify ang Ginoo sa atong kinabuhi. And at the same time, bisan pag-unsaon nimo og likay-likay, kung mao na ang calling sa Ginoo sa imo, you're chosen and you have been called, mao gyud na ang mahitabo sa imong kinabuhi. Amen? So nganong magpadugay-dugay pa man ta, so madelay lang siya. So, kung gitawag ka sa Ginoo, kung gisultian ka sa Ginoo nga mo na imong pagalakwan mo na yung purpose sa imong kinabuhi, then kinahanglan ang mosunod. Amen? Amen. Next is God's faithfulness provides comfort and strength. So for sure, kitang tanan dili ka everyday nagmalipayon. So nagay time nga mag-uol ka, naay time nga naata sa mga panginanglanon, naay time na we suffer, naay hardships, naay mga panahon nga di nakasure kung unsay mahitabo pa pagkaugma, unsa nay akong gastoon pagkaugma. Lord, empty na ang among mga panudlanan, but God's faithfulness is a source of hope and strength. So Jesus, God is one luhod away. So kung naay mga panahon nga empty na gyud kaayo ka, luhod sa mga pag-ampo. Hallelujah. For sure the Lord will provide. Amen. Amen. He is so faithful. He will provide comfort and strength sa mga panahon nga you need. Lord, I need strength, Lord God, sa mga akong mga gipang-agian karon. For sure dili ka balibaran sa Ginoo. Kung na may tao nga mobalibat sa imuha, suod nimo, pero ang Ginoo dili gyud ka balibaran. Kung nangayo ka og mga butang nga kabubuton, nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Amen. Psalms 28:7 says, "The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and my song I give thanks to Him." So every day, kinahanglan mga igsoon, we should have a grateful heart. Na whatever we have, mapagamay man na or dako, kinahanglan magpasalamat na sa Ginoo. Amen? Amen. And always, even the smallest thing, decision nga imong pagabuhaton, pray to God. Ask for guidance from the Lord. Amen? Amen. And makatabang po na sa ato in order for us to grow more deeper in our relationship with the Lord. Kay dili ta pwede nga mag-share kung unsa ka maayo ang Ginoo pero wala nimo na experience mismo. Dili pwede nga iana lang nimo ingon si sister maayo daw kay Ginoo, so moingon ka nga maayo ang Ginoo pero wala nimo na experience. So nindot yun na nga naay mga panahon man nga maka-experience ta og suffering, hardship as a Christian, pero for sure tagaan ka sa Ginoo og way out, tagaan ka sa Ginoo og breakthrough. So mo na imuhang gamiton in order for you to be able to testify the goodness of God. So it's a way also
nga makashare ka sa pulong sa Ginoo. Dili lamang limited sa mga pastors ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Dili lamang limited sa mga leaders ang pag-testify sa goodness sa Ginoo. Amen? Amen. So kita po pwede tang gamiton if you are willing. Pwede tang gamiton sa Ginoo to share His word. Amen? Amen. And even, sometimes you don't have, dili nakakinahanglan nga, walihan mo imong silingan. Because sometimes, there are people who will resist. Dili nila dawaton. Kaya maybe, they will tell nga, mas tigulang pa ko nimo, pabalik na ko, ato pa lang ka. Sometimes, ang kinahanglan nato is ipakita nato ang atong unsaman, pagkakristohanon, pagkapinasahi. Amen? Kay kita nag-aim ta, sama sa akong gi-share kaganihang buntag is, nag-aim ang gitag para langit. Practice ni nato, training ni nato dinhi sa kalibutan para sa langit. So mo nang kinahanglan dinhi pa lamang magkinabuhi natang langit nun. Amen? We are not perfect. Kitang tanan is a work in progress. Nagi panahon nga makasala ka, masayop ka. Pero ang gusto sa Ginoo is every time we fall, every time nga madagma ka, dili na panahon nga mulayo pa ka noon sa Ginoo. Mas dapat ka nga muduol pa sa Ginoo. Amen? Kung nasayop ka, ayaw i-condemn imong kaugalingon. Even siga, dili ka niya i-condemn. So, the more nga bisag nagkasayop-sayop ka nga, the more pa ka nga ning duol sa Ginoo, mas gusto pa na sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga mulayo ka sa iya. Anyway, wala mo gyud tay choice. Bisag aha pa kang nga part sa kalibutan, di gyud nimo iwasan ang Ginoo. Amen? Amen. Amen. And the last point about the truth of God's faithfulness is God is faithful even if we are not. Imagine kung conditional ang pahimong faithful sa Ginoo, kung faithful ra taniya ay harap siya mahimong faithful. Imagine kung inana. So, unsa na lay mahitabo sa to? Maybe we are not here already. Siguro wala na ta sa pangkalibutanon karon. But because God is still faithful even if we are not, even if we fail, even if we make mistakes, even if we fall short of His expectation, God still remain faithful. Amen. O kana siya, applicable na siya even sa mga sumusunod pang mga generation. Amen? So, as a reminder lang po sa matag usa ka nato, always yun dapat kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, always ta nga mag-declare og mga maayo nga mga butang. Amen. Even katong mga sumusunod mga generation nga wala pa natawo, next to you atong ipag-pray usab. Amen? Amen. Ipag-pray nato nga sila pod mahimo sila nga faithful servants sa Ginoo. Nga sila dili maputol diha lamang kanimo ang mga nangalagad, generation nga nangalagad faithfully sa Ginoo, but we also should pray for the next generations to come nga sila mga lagad sa Ginoo more faithfully. Amen? Amen. So, mubuo lang kayo ang words sa Ginoo karon mga son. We're almost hapit na tamahuman. So, how to know if a church is fruitful? Kana ba it's measured ba kung daghan kayong mga instruments? Daghan silang fund? Daghan silang kuan? Daghan silang outing? Inana ba? Ma-consider ba nimo? Yeah, somehow, pero those are just outward. Gawas ra na siya mga igsoon. Or kung unsa ka dako ang simbahan, unsa ka kanindot ang simbahan, kana silang mga, ano na siya, mga gawas na siya, just a small part. But a fruitful church is the one that demonstrates spiritual growth. Amen. Kanang naagyo'y pagtubo. Amen? And even impact through the members abiding in Christ, producing the fruit of the Spirit. So, unsa man ang fruit of the Spirit? In Galatians 5:22,
2:23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, mauna siya. So, kung naataan na mga igsoon, that means we have the fruit of the Spirit in our hearts. Amen? And take note, kung naalang usaan nga mahagbong nga bunga, hagbong na tanan. So again, I say we are not perfect, but by the grace of God, i-aim nato mga igsoon, i-design nato sa atong kasing-kasing nga the fruit of the Spirit maugyoy maatoy makinabuhi sa atong mga kasing-kasing. Amen? So, a fruitful community or a fruitful church is characterized by genuine faith, transformed hearts na ay kabag-uhan. Amen? Outward expressions of love and good works and deep relationships. So, na relationship kay kita under in one church, so kita tanan mga magsuon, mga anak tatanan sa Ginoo. Amen? We may not be related by blood, but we are related spiritually. Amen? And all of those bring glory to God rather than human achievement. So it's just a part. So ang sukatan sa usa ka fruitful church is the people itself, the congregation itself. Kung giunsa nila pag kinabuhi kung naabay kabag-uhan. Amen? So muna siya ang sukatan sa usa ka church nga nahimong fruitful. Not only outwardly, partner na siya. So, grabe kayo mga igsoon ang kamaayo sa Ginoo. Even when we watch outside, tan-out na sa mga balita, so daghan kayong mga dili maayo no, nga mga nahitabo. Pero, maunay usa sa purpose sa kinabuhi sa isa ka Kristonon nga mahimot ang salt and light in this darkened and fallen world. So naaman si Satanas diri naghari-harian og spread of darkness. So kita pod gamito nato ang atong light and being a soul. Gamito nato para makakabig patag daghang kalag maduol sa Ginoo. Amen. Amen. So sa ngalan ani gi-introduce namo this week ang life grouping sa ato nga church dito sa Aquino. And then gi-share nato nga kung unsa ka importante ang pagkabaton og usa ka life group. Small group. So it is something nga makonsider nimo nga accountable person sa imuha. Ganana ko sa pwede ganin nimo tawagon imong life group leader as nanay or tatay kay mo man na imong mga spiritual leaders. So they are accountable sa imuha. So I'm encouraging each and everyone sa ato nga kinahanglan na gyud tay life group. Naaman tay personal nga pagtuon sa pulong sa Ginoo atong personal devotion. Importante pud na nga naa tay panagtigom. Amen. So pag-attend sa Sunday service, and then pag-attend of prayer meeting, so dili lang limited ang prayer meeting sa mga hamtong. Nahinumdum ko na usa ka pastor nga ning-ingon nga ang ministry nga pinakabarato is ang intercessory ministry. Kaya nga no, ang ilang puhunan ra is luha o tissue. Sorry to say sa ubang ministry, pero kana tanan importante man. Pero what I mean to say is, dili lisod. Amen? Lisod ba? One testimony before ta mag-end. So, naman